Hello mga kabibig! Welcome back sa aning bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ako po, super genius pala itong si VP Sara. Yes, Kabibig, maraming ibinulgar si Ramil Madriaga na shocking revelation na ngayon na nalalaman ng sabayan ng Pilipino yung super genius. Sobrang talino ni VP Sara at hindi kaya itong tapatan ni BBM. Kasi si BBM, ay ewan ko na-graduate ba yan? Si VP Sara super genius. Bakit? Sa affidavit, Madriaga, sinasabi ng mga kakamping, mga unipings, mga loyalista, na ito daw si Madriaga at si BP Sara ay mag-classmate sa law school. From 1991 to 1995. Tapos naguluhan ang mga supporter ni BP Sara. 1991? How old na ba si BP Sara that time? Kinumpute nila kabibig as in super computation to the highest level, to the square root of 1995 to 1991 to the square root of the XY double XW, at nalaman nila 13 years old pa lang pala si VP Sara that time. And imagine, grabe ang leveling ng utak ni BP Sara, 13 years old lang, nag-aaral na sa law school at classmate di umano ni Madriaga. Dapat ilagay si BP Sara sa Guinness Book of Record na isang vice-presidente nag-aral sa law school, 13 years old. At take note ha, notarized yung statement, notarized, permado ng lawyer, may tatak na si BP Sara. 1991 to 1995 nag-aaral, seatmate pa daw sila, ewan mo lang anong history kami big. Grabe, ito ha, i-share ko sa inyo ang nabasa ko. Kasi alam mo naman, labak with evidence dito. So i-share ko sa inyo kung ano ang nabasa ko. Alerky, ang daming mga pala, ang daming mga latest trending. Ito, yung kabibig nga, ito yung una nating basahin. Ito. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, Demolition Job 2.0. Kasi hindi sila nagugi nung unang try nila. It's because Sara Duterte is really the woman to beat. Panibagong pagtatangka umano ang mga kalaban ni Vice President Sara Duterte na pabagsakin siya mula sa pwesto. Yun ang nakita na posibleng rason sa mga taong nagbabagsak, nag-spread ng mga kung ano-anong kanila ba. So, bang sila. Ayon kay Guanzon, patuloy na tinatarget si BP Sara dahil isa siya sa pinakamalakas at pinakapansin-pansin na personalidad sa kasalukuyang politika. Yan, malakas BP Sara. Ito pa, sunod. Yan. Imagine, pwede na mag-law school ang isang 12-year-old na batang 90s na kaka 13 years old lang when this photo was taken. Neneng-neni pa at naka-hair clip. Kayong pinilit dumudurog kay VP Sara at mga Duterte, bawas-bawas ang pagiging syunga. Classmate raw ni Ramil Madriaga si VP Sara sa law school noong 1991. Alang grabe yun. Shocking. Diversionary episode continues. Double time sila. 2028 is just around the corner. Nag-aabang pala ang mga maleta. Genius si VP Sara, accelerated Ay, mali. To 1991, first year high school pa lang si VP that time. Nako, Mato-Bato style. Nako, yan mga kabibig. Directed by Boy Cahol Trililing. Grade 6, first year, high school kami that time. Grabe no, she was still trending that hair clip. Naman napakatalino ni VP Sara. Panay ang accelerated, hindi na nag-high school. Agad na sa College of Law na siya. Nagpapalubo pa, yan ang plastic balon, nag-aaral sa pala ng law. Sobrang salute talaga kayo. Taga kami sa iyo, mahal naming VP. Yan ha. Grabe ni VP Sara. Ang pala ni VP Sara, no? Ang talino. Ito pa. Sara Duterte noong taong 1988. 88 ha? Saan Sara? Next.
VP Sara Duterte noong taong 1995. O, yan. So, yan pala. That time, nag-aaral na pala si VP Sara sa law. Grabe. No? Nakatawa talaga ako sa mga statement nila. O, talagang panay nila i-connect talaga na si VP Sara ay classmate ni Madriaga. Ito pa. Sabi ni Direk Darelia, ito ha. Yung nakuha nilang dapat manira kay VP Inday Sara, nakakatawa. Kaklasin niya raw sa Law of School si Inday noong 1991. Itong si Inday noong 1991. Galingan naman natin. 13 years old law school, kaguhan sa bagay, notarized. Yun na nga, notarized yung affidavit. So it means, totoo. Ang tanong ngayon, VP Sara, nag-law school ka ba noong age of 13? Hindi patulan natin. So, super smart pala si Inday Sara. Skipped several levels of high school and college. So, she finished studying at 18. Accelerated yan. The script is not scripting. Nakatawa talaga, bibi. O, ito, hanggang natin ha, sa Atty. Harry Roque kung anong rason pala. Ito na. At ako'y naniniwala ngayon na he must have entered into a deal sa gobyernong ito para siya ay mapalabas sa kulungan in exchange for this perjured testimonies against VP Sara, no? At ngayon, no, nakakalungkot na yung mga private complainants, sila na nga naging biktima ng kidnapping, sila pa ngayon ang dinidiin, no, ng gobyerno, no? I'm not at liberty right now to discuss kung ano nangyayari doon sa mga private complainants, but I can tell you they are being pressured, no? Para siguro nga i-atras ang kaso dito kay Madriaga. Pero I think it is too late already kasi isang witness na lang natitira and the prosecution will rest their evidence, no? So napakahirap naman sabihin lahat ng mga testigo ng mahigit 10 testigo ay nagkamali lamang, no? Yeah. So I think he is wrong in his belief that at this late stage in the day mapapawalang bisa pa siya dahil aatras sa mga private complainants. Okay, Attorney Harry, we'll look into that that angle dahil we'll check on them pero puntahan ko lang na sabi nyo nga parang baka ito'y meron lang talagang dahilan ba't ito ginagawa. Pero be that as it may, ito'y sumambulat na dito sa Pilipinas o sa Maynila. I'm sure na monitor niyo yun. At kayo, sumagot na kayo. Tatawagan namin kayo, kaya kayo sumagot dito. Pero kayo ba, mapapayo nyo kay VP Sara? Dapat ba niyang sagutin ito dahil ito'y naging usap-usapan na ng maraming quarters dito sa Pilipinas? Tingin ko, she should not dignify this with any response. Correct. He's after all in jail for 2 counts for Yes. kidnapping for murder, kidnapping for ransom, no? So, bakit naman niya papansinin ang mga salita ng isang tao na nakalagay Agree. sa isang sinumpaang salaysay na hanggang ngayon hindi ko maintindihan kung paano na notaryo yung sinumpaang salaysay na yan. Samantalang siya nakakulong sa DJMP, no? Nakakatawa nga. So, nung minsan talaga, nakakulong na yan, nagpapasok pa ng piskal sa BJMP para gumawa ng isang sinumpaang salaysay. Piskal na hindi naman assign dun sa syudad kung nasaan yung kulungan, no? So sa akin, I think she should just ignore him completely. Do not dignify anything that he says dahil public record naman, talaga siya'y nahaharap sa mga heinous crimes being prosecuted as we speak. At yung sinasabi po ninyo kanina na baka nakikipag-ugnayan si Madriaga sa gobyernong ito, gaano kalaking factor po yung politics? Malaki po, 100%. Una-una, bakit ngayon lang? Diba? Napakatagal na niyang nakakulong. 2023 pa yung nakakulong. No? Halos 2 taon na nakakulong yan. Bakit ngayon lang lumalabas yan? At ako ang kabibig, yon ang nakikita ni Atty. Harry Roque na posibilidad or possible cause kung bakit ngayon ay trending si Madriaga. Ang tanong, sinong nakapasok doon na attorney para mag-craft, magsulat si Madriaga ng affidavit, notarized, at alam nyo ba kabibing, may napansin ang mga netizen tungkol sa notarized at pirma pala ni Madriaga. Oo, nagtaka sila kung pirma nga ba ito ni Madriaga or hindi. Yan ang tinitingnan ng maraming netizen na kabibig ha. Skip muna natin to. Ito ang nakita nila kabibig sa pirma. Yan.
Yan. The Tale of Two Signatures. Titigan niyo yung mabuti ang pagkakaiba ng mga pirma ng di umano'y Ramil Madriaga na mala Superman ang galing sa multitasking dahil kayang mag-schooling habang nangingidamuran sa... Tingnan yung kabibig. Diba? Sabi ng iba, baka minamadali lang nila si Madriaga magpirma kasi kailangan na talagang ilabas nila ang storya tungkol kay VP Sara. Or baka nakalimutan ni Madriaga kung ano ang kanyang pirma. Pareho naman yung stroke, sabi ng isang netizen. Kung si Orly pa yan, naku mga kakamping. Pero kay Anib man sila, silent sila sa affidavit. O, diba? Nung kay Orly Gutesa, ang daming mga kakamping, ang daming mga unipink na nagalit-galit na ako. Sinungaling yan si Orly Gutesa. Tingnan yung affidavit, tingnan yung notarize, hindi pala yung lawyer. Ngayon, kay Ramil Madriaga, it's all about VP Sara. Tahimik sila. Wala ni isa nakakamping nagsabi na, tingnan nyo ang pirma ni Madriaga, di ba? Ganito, ganyan. Wala. Pag Duterte, sasakyan ng media yan. Tapos big deal na agad yan kay Boying. Tama. Tama, di ba? Baka ito na ABS-CBN na or kung anong media ang magbabalita. Tapos may comparison, may mga debate na, may mga interview na sa media, di ba? Now showing, thrilling movie, direction is thrilling saya. Malayo yung stroke, letter A, best and script talaga itong magkaiba yung diin sa pirma. Therefore, magkaibang tao yung pirma sa dalawang dokumento. Ano kaya masasabi ng mga nagpunta sa Trillion Peso March? Ito. Iba talaga kapag dalawang grupo. Sa stroke pa lang ng pagkasulat sablay na. So yun kabibig, ang ilang mga komento ng ating mga netizen. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Alam nyo na. So, basta super genius ni VP Sara. 13 years old, nasa law school na. Grabe ha. Ako nung 13 years old, pa first year high school pa lang ako. Tapos, parang hindi pa ako serious sa buhay ko na time. Parang laro-laro lang iniisip ko. Snacks time, pagkatapos ng eskwela o uwi, makaaral, tapos manonood ng maraming mga 90s, mga estudyante dyan. Ang bilis, grabe. Ang talino ni VP Sara. So, dapat si VP Sara malagay sa Guinness Book of Record na super genius at the age of 13. Nag-aaral na ng law school. Paano mo malaman ano ang ebidensya? Notarized affidavit ni Ramil Madriaga. Yan kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.